Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Masdan mo, Diyos, ang lingkod mo, na nagbabalik loob sa iyo. Bagamat di marapat ay dumudulog sa iyo upang makamtan ang awa mo. Ang diwa ko'y naninindim kung malayo sa'yo. Ang puso ko'y namimigati kung mawalay sa'yo. Kailan ko pa kaya matitikman ang awa mo? Kailan tatamuhin ang patawad mo? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang biyaya ng Diyos, walang iba kundi Panginoong Hesus, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa sa Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Kaya po tayo nagkakasama-sama sa banal na Eukaristiya ay upang tanggapin ang biyaya ng Diyos. Sa wikang Griego po, ang biyaya, ibig sabihin, Eucharis. Si Kristo ang bigay ng Diyos sa atin. Si Kristo din ang katanggap-tanggap na handog natin sa Diyos, pero kasama na tayo. Kung tayo talaga'y nakikisa kay Kristo at yan ang layunin ng misa, lahat ito ay pakikisa sa pagmamahal ng Diyos. At ang pagmamahal ng Ama sa Anak, pagmamahal ng Anak sa Ama, naganap ay ang Espiritu Santo na siyang dapat bumabalagi sa atin kung nasa atin si Kristo at tayo na kay Kristo at tayo yakap ng Ama. Kaya ang pinagdiriwang natin lagi, ang mas malalim na pakikisa sa talagang lumikha sa atin at dapat lunggatin natin, pupuntahan natin ay ang kadakilaan ng Diyos. Kaya tuwing tayo magsasama-samang ganito, yan ay para tayo maging kaisa ng Diyos. Ang kaaway dyan ay ang ating kasalanan. Ang kasalanan ay paglayo sa Diyos. Tayo dapat magbalik loob sa Diyos. Yan ang diwa ng Kwaresma at na buong taon na pagsamba natin sa Diyos na siyang buhay natin sa langit. Kaya sa unang pagkakataon ng ating pagdiriwang ay ating aminin ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayo sa pakikisa sa pag-ibig ng Ama, sa buhay ng Anak at sa kabanalan ng Espiritu Santo. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa at sa inyong mga kapatid, kapatid, nalubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan
kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob po ninyong kami maging handa para sa Pasko ng pagkabuhay ng inyong anak, upang ang aming inakong kusang pagtitiis ay magbunga ng wagas na pagmamalasakit sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi ng Panginoon, kung ang isang taong masama ay tumalikod sa kanyang kasamaan, sumunod sa aking mga tuntunin, at gumawa ng mabuti, siya ay mabubuhay. Kalilimutan na ang lahat ng nagawa niyang kasalanan, at mabubuhay siya dahil sa kabutihang ginawa niya sa bandang huli. Hindi ko ikinasisiya ang kamatayan ng masama. Sabi ng Panginoon, ang ibig ko nga, siya'y magsisi at magbagong buhay. Ngunit, kung ang isang taong mabuti ay magpakasama at gumawa ng mga kasuklam-suklam na gawain, hindi siya mabubuhay. Mamamatay siya dahil sa kanyang pagtataksil at sa kasalanang nagawa. Mawawala ng kabuluhan ang lahat ng kabutihang ginawa niya noong una. Marahil ay sasabihin ninyong, hindi tama itong ginagawa ko. Makinig kayo, mga Israelita. Matuwid ang aking tuntunin. Ang pamantayan ninyo ang baluktot. Kapag ang isang taong matuwid ay nagpakasama, mamamatay siya dahil sa kasamaang ginawa niya. At ang masamang magpakabuti at gumawa ng mga bagay na matuwid ay mabubuhay. Dahil sa pagtalikod sa nagawa niyang kasamaan noong una, mabubuhay siya, hindi mamamatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, hiling nami iyong limutin, tanang kasalam namin. Hiling nami iyong limutin, tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagka ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling nami iyong limutin, tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sayo ay matakot. Hiling nami iyong limutin, tanang kasalanan namin. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon, pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring aking pananabik, Panginoon, ay higit pa sa serenong naghihintay ng pagsapit ng umaga. Hiling nami iyong limutin, tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nahahandang sa sinuman ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling nami iyong limutin, tanang kasalanan namin. Magsitayo po ang lahat. Sinabi ng pong mahal, kasamaan ay layuan,
kasalan ay pagsisihan. Tayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman, ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasa apoy na impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harapan ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago kaniya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay kaniya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Manatili pong nakatayo, tayo ay mag-aantanda ng krus habang iginagawad ang pagbibindisyon na aklat na mabuting balita. Magsiupo po ang lahat. Naintindihan ba ninyo kung bakit kayo'y binindisyonan ng Ebanghelyo? Ang Ebanghelyo o mabuting balita ay si Jesus. Siya ang mabuting balita na katotohanan na ang Diyos ay sumasa atin. Yan ang pinagdiwang natin nung Pasko, no? Ang Diyos ay sumasa atin, Emmanuel. Ang magandang balita, sapagkat ang anak ng Diyos ay naging tao, tayo mga tao, kung makikisa sa pagkatao ng anak ng Diyos, makikisa sa kanyang pagka-Diyos, tayo'y iniligtas ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng salitang Jesus. Ang Diyos ang nagliligtas sa atin. Sabi sa Ebanghelyo, kung ang inyong kabanalan ay hindi higit sa kabanalan ng mga, yung tingin natin kabanalan ng mga Pariseo, hindi kayo makakarating sa langit. Ano yung kabanalan ng Pariseo? Akala nila, kayang-kayang nila ang maligtas sapagkat tumutupad sila sa utos na ibinigay ng lumang tipan. Anong kulang? Yung pagtitiwala sa Diyos. Na ang Diyos ang nagliligtas, Jesus, sapagkat ang Diyos na nananatili sa atin ay ang Diyos na magdadala sa atin upang manatili sa Kanya. Yan ang kaligtasan. Hindi lang sapagkat sumusunod sa utos,
Hindi lamang nakikita ng tao na tayo mukhang banal, kundi tunay na banal. Anong katunay na banal? Ang Diyos ay nasa atin. Tayo ay nasa Diyos. Nakikipamuhay tayo sa buhay na walang hanggan. Sumasamba tayo sa tunay na Diyos. Alam ninyo, ang talagang buhay na walang hanggan natin sa langit ay walang tigil na pagkilala ng Diyos ang ating dahilan ng pag-iral. Siya ang lumikha sa atin upang tayo manatili sa kanyang walang hanggang buhay. Kaya yung kabanalang tunay ay pakikisa sa buhay ng Diyos. Kaya sa unang pagbasa mula sa propeta Ezekiel, sinabi doon, kung isang tao ay may kasalanan, kahit na anong bigat ng kasalanan, at siya'y magsisi at magbagong buhay, nagagalak ang Diyos at siya'y tatanggapin. Yan ang diwa ng ating panahon ng Kwaresma, yung paanyaya sa atin na ating takwil ang ating sarili sapagkat ang kalaban ng ating pagiging makadiyos ay ang pagiging makasarili. Yan ang dahilan kung bakit akala natin ang kaligayahan natin ay yung ating makamtan ang kaluguran ng ating katawan. Pero hindi ang kaligayahang tunay. Ang kaligayahan ay makapiling ng Diyos at maging tapat sa Kanya, mabuhay sa Diyos. Kaya kung ikaw ay naging makasarili, ngunit nagbago ka, naging makadiyos ka, yan ang talagang dapat gawin natin. Tayo nasa langit na. Patatawaran tayo anong kasalanan. Ano pang isang mabigat na kasalanan? Tayo ay hindi mapagmahal sa kapwa. Sabi, hindi ba sapat yung hindi ka pumatay? Na masama yung pumatay ng kapwa. Palagay ko naman hindi tayo pumapatay. No? Pero, pag tayo nagsalita ng masama sa kapwa, pag tinawag natin siya'y hangal, tayo hindi karapat-dapat sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang tunay na pagkilala at pakikisa sa Diyos ay magmahal, magpatawad sa ating mga kapatid. Kaya tayo sumasamba sa Diyos ang gagawin natin sa langit, naalaala natin, mayroon tayong mga kapatid na may sama ng loob sa atin, puntahan mo natin, iwan muna natin ang ating pakikisa sa Diyos sa pagsamba sa Kanya, makipagkasundo tayo sa ating kapwa-tao. At saka tayo magbalik at ialay ang handog sa Diyos. Sapagkat walang kabuluhan ang paghandog sa Diyos, ang pakikisa Kanya hindi natin matatagpuan kapag tayo ay walang pagmahal sa kapwa-tao. Ano pang hinihiling sa atin? Sabi nga ni Jesus, kung nais nating makiisa sa Kanya, itakwil ang sarili. Sapagkat ating pagiging makasarili, ang handlang sa pagiging kaysa ng Diyos. Sapagkat indinudyos natin ating sarili. Sabi, pasanin ang krus. Ba't magpapasan ang krus para tayo magsakripisyo sa ikagagaling ng ating kapwa-tao? Ganyan ang ginawa ng Panginoon Jesus. Nag-alay ng kanyang buhay para sa ating lahat. Yan. Ating pasanin ang mga dalahin, mga pabigat na dinadala ng ating kapatid. Yan ay pagmamahal sa kapwa. At sumunod sa akin. Anong pagsunod sa Kanya? Yun, sa landas ng krus. Ang pagsunod sa Kanya, patungong langit, para makamtan natin ang tunay na tagumpay na galing sa Diyos, na walang iba kundi pakikisa sa Diyos, tayo dapat umakyat sa Kalbaryo at tayo ay ating pasanin ang mga pabigat na bunga ng ating kasalanan, naglalayo sa atin sa Diyos. Hindi lang ating kasalanan, pati kasalanan ng ating kapwa. Tulungan natin yung mga mahihina na makapaglakad kasama natin, kasunod si Kristo, patungo sa tagumpay. Kaya kay kinurusan ng Ebanghelyo sapagkat ang tagumpay ni Kristo nakamit na niya sa kanyang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay. Sumusunod tayo kay Kristo para sa buhay na walang hanggan. Na ating katauhan, yung ating katawan ay may katapusan. Sabi dun sa unang araw ng Kwaresma, ikaw ay abo. At sa abo ka, babalik. Kaya pinapahiran tayo sa abo sapagkat ang katawan natin ay nanggaling sa lupa at yan ay nagbabago, nasisira, pero kung yan ay katawan ni Kristo,
Kung yan ay naging katauhan ni Kristo, na sinasabi sa atin pagtanggi ko ngayon, katauhan ni Kristo, sabi natin, Amen, sumasampalataya tayo. Kung tayo nakiisa sa katauhan ni Kristo, na anak ng Diyos, ang kanyang muling pagkabuhay ay yung kanyang katawan ay niluluwalhati ng Diyos, tayo din luluwalhati ng Diyos. Kaya tayo, pag tayo tapos ang ating panahon dito sa lupa, diyan naman ay maikling panahon, kahit 100 taon yan, anong pinaghahandaan natin? Hindi sa tayo maagnas. Mabubuhay na maguli ang ating katauhan, ang ating kaluluwa, dapat kapiling ng Diyos. Ang ating katawan ay luluwalhatiin. Yan ang sinabi, yan ang ginagawa natin ngayong Kwaresma at dapat gawin natin sa bawat araw ng ating buhay. Inihahanda natin ang ating sarili para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wala tayong buhay na walang hanggan kung tayo ay hindi magbabalik loob sa Diyos. Ang Diyos ay handang magpatawad. Kinakalimutan niyang ating mga pagkakamali. Pinapataw sa atin ang kanyang biyaya, ang kanyang pagmamahal. Kaya yung isang tao, ano man ang naging kasalanan niya, napakalaki man o hindi, basta tayo nagsisi, tayo ay tatanggapin ng Diyos sapagkat ang kanyang awa at pagmamahal sa atin ay masigit sa lahat ng kasalanang magagawa nating lahat sama-sama. Ang isa naman taong banal na at yan ang malimit ng nakikita ni Jesus sa mga Pariseo, na pakitang tao lang ang kabanalan, hindi malalim, hindi nakikisa kay Jesus at sa kababaan na pinakita ni Jesus sa kanyang pagkatao. You know, kung hindi tayo magiging mababaan loob bilang tao, hindi tayo maitataas sa kadakilaan ng Diyos. Kaya ang demonyo laging tinuturuan tayo maging mayabang, magtiwala lang sa sarili, hindi sa lumikha sa atin. Kapag tayo nandyan, akala natin banal na tayo, hindi na natin kailangan ng Diyos at tayo nahulog sa kasalanan, mapapahamak tayo. Hindi sapagkat pinarusahan tayo ng Diyos, kundi sapagkat lumayo tayo sa Diyos sa pagkakasalang ginawa natin. Ang kaligayahan ng Diyos ay hindi mamatay tayo. Yung walang hanggang kamatayan, yan ang kaparusahan sa impyerno. Yan ang maging alipin tayo ng demonyo. Pero ang nais ng Diyos, tayo makarating sa walang hanggang kaligayahan sa piling niya na ating Ama. Ang sino mang magbago, magbalik loob sa Diyos, ang kanyang buhay ay kahit na napakasamay naging mabuti, kaligayahan ng Diyos, bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Kung tayo akala natin mabuti na tayo, palalo tayo, hindi natin kailangan ng Diyos, napalayo tayo sa Kanya, tayo nagpaparusa sa ating sarili. Kaya mabuti yung nagsisisi sa kasalanan. Kaya sa panahon ito, yung kumpisal, mahalaga yan. Sabi minsan ni Jesus, nung inilapit sa kanyang may sakit, sabi niya, pinatatawad ka sa iyong kasalanan. Sabi ng mga Pariseo, sino ang pwede magpatawad? Ang Diyos lamang. Hindi nila alam, nasa harapan nila, nasaan yung tao, ay Diyos, anak ng Diyos. Kaya nasa atin na ang kapatawaran ng kasalanan sapagkat ang Diyos ay naging tao. Pag nagpatawad ng kasalanan sa atin sa kumpisal, hindi ang pare ang nagpapatawad. Hindi dapat isipin ng pare, pinapatawad niya ang kasalanan ng mga nagkukumpisal. Ang Diyos, kinatawan lang siya sapagkat ang Diyos ay nagkatawang tao. At hanggang ngayon, kami mga pare ay kumakatauan. Ang katawan ni Jesus ay nasa atin para madamdaman natin ang pagpapatawad na galing sa Diyos. Wika ng Pariseo, sino ang makapagpapatawad ng Diyos ng kasalanan? Ang Diyos lamang, tama sila. Sa kumpisal, nagpapatawad sa ating kasalanan ay ang Diyos. Ang kinatawan ay ang simbahan. At ang kumakatawan sa simbahan, na katawan ni Kristo, ay ang pari. Kaya mapapatawad tayo kahit anong laki ng kasalanan. Isa lamang kasalanan ang hindi mapapatawad, yung hindi ka magtiwala sa Diyos. Yan ang kasalanan laban sa Espiritu Santo. Wala kang pagtitiwala na ikaw ay nilikha ng Diyos para sa napakadakilang layunin, kaya hindi ka sumusunod sa Diyos. Kung minsan may mga tao na alam na nila ng Diyos, ang layunin ng Diyos, tinatanggihan pa, sumasalungat. Yan ang kasalanang hindi mapapatawad. Sapagkat yan ang kalagayan ng demonyo, lumalaban sa Diyos. Inaalis ang kapangyarihan ng Diyos, inaangkin. Ako ang may kaya nailigtas kong sarili. Yan ang sinasabi natin kuminsan pag wala ang Diyos eh. Kaya tayo napapasubo sa napakatinding mga kapahamakan. Ang Diyos mapagpatawad. Sa Kwaresma, ang tawag sa atin,
magbalik loob tayo sa Diyos, magbago tayo ng buhay, humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos sa pamamagitan ng simbahan, ang kumpisal. At yan, ang ating langit nag-umpisa na sapagkat sa misa na ating dinadalahon lagi, nakikibahagi tayo, tinatanggap natin ang handog ng Diyos, biyaya ng Diyos, Jesus. Minamahal tayo ng Ama sapagkat nakikita sa atin ang kanyang anak at tayo nakikisa sa Espiritu na pagmamahalan ng Ama at ng anak, pagmamahal ng Ama sa ating lahat na kanyang gustong maging mga anak. Tayo na parito sa healing mass. Ang lahat ng misa ay healing sapagkat ang great healer ay ang Diyos. Ang dahilan ng ating sakit ay paglayo natin sa Diyos una sa lahat. Ang paglayo sa Diyos ay kapahamakan sa kaluluwa. Ito mga giliw ko kapag dapat nating malaman, akala natin ang ating katawan ay lahat na hindi. Likha lang yan. Pero mas malaki ang kaluluwa natin sapagkat yan ay para sa Diyos, galing sa Diyos. At ang katawan natin ay luluwalhati kung kaisa ng ating kaluluwa na dapat ay binibindisyonan. Ang bendisyon, salita ng Diyos na ibinababa sa atin. Ang kabutihan ng Diyos na sa atin yan ay si Jesus. Kaya binindisyonan kayo ng banal na kasulatan, mabuting balita, binibindisyon tayo ng katawan ni Kristo, saan yung tinapay, binibindisyon tayo sa pamamagitan ng banal na tubig, nagpapaalala sa atin sa binyag, lahat tayo binibindisyon, pinagagaling, una sa lahat, ang sakit natin ng kaluluwa, pagiging malayo sa Diyos. Pinapagaling ang sakit ng ating lipunan, magmahal tayo sa kapwa tayo. Pinapagaling ang sakit natin sa sarili, yung guilt. Namumuhi tayo kuminsan sa sarili sapagkat ang ginagawa natin masama at hindi natin ginagawa ang mabuti, hati tayo. Yan, pinapagaling ng Diyos yan, inaalis yung ating mga pagkamuhi sa sarili. Alam niyo, kapag hindi ka pinatawad ng Diyos, hindi rin kayo nagpatawad sa inyong sarili, magpapakamatay kayo. Akala niyo katapusan ng kamatayan. Hindi. Kapahamakan lalo ang aabutin natin. Paghingi natin sa Diyos ng tawad ay pagpapatawad din sa ating sarili. Inaamin natin sa tayo makasalanan. Ang Diyos lamang ang makapagbibigay sa ating kapayapaan. At yung kapayapaan yan mabuting pagkisama sa kapwa-tao at pananalangin sa Diyos. At kasama dyan, ang paggaling natin ng ating katawan. Bakit? Dahil sa kasalanan, dahil sa paglayo ng Diyos, inilayo din natin ang kalikasan, ang kapaligiran, kaaway natin ang ibang nilikha. Mga hayop, yung mga insekto, gumagawa ng masama sa atin. Bakit? Sapagkat tayo malayo sa Diyos. Pag malapit tayo sa Diyos, napapagaling ang ating mga pagiging malayo sa Diyos, pinapagaling ang ating pagiging malayo sa isa't isa, pinapagaling ang ating mga guilt feelings, at pinapagaling ang ating mga karamdaman, bunga ng kasalanan. Kaya sabi ni Jesus, pinatatawad ang iyong kasalanan. Sabi ng Pariseo, bakit siya nagpapatawad ng kasalanan? Yun ay paglapas lang. Hindi, Diyos yan. Ang sinabi niya, alin ang mas madali? Ang sabihin pinapatawad ang kasalanan o sabihin, lumakad ka. Hindi ka napilay. Ayun, pinalakad niya. Pero ang unang, kayo nahingi ng healing, tayong lahat, ang unang paraan para magkaroon ng healing ay lunasan natin ang ating pagiging hiwalay sa Diyos. Pag nasa atin ang Diyos, pag nagtitiwala tayo sa Diyos, kapag tayo umaasang ang Diyos lamang ating tagapagligtas at naniniwala tayong ang Diyos ay laging sama sa atin, malayo tayo sa kapahamakan. Kung meron man kapahamakan na nararamdaman tayo, katulad ng isang ina na nagmamahal sa isisilang niyang anak, handa siya magtiis, ganun din, magtiis tayo para mailigtas ang kapwa natin. Yan ang magliliit sa atin pagkat ang Diyos mismo, ang kanyang anak, nag-alay ng kanyang buhay para sa ating lahat, para mahilom ang ating mga karamdaman. At tayo ay nakikisa sa Diyos na anak na taong kaisa ng kanyang pagka-Diyos. Kung tayo kaisa ng pagka-Diyos ng Diyos, ang ating pagka ay nasa Kanya, tayo man ay magiging pinanggagalingan ng kapatawaran, kagalingan, kabutihan ng ating kapwa-tao. Yan ang layunin ng ating pagsisimba. Yan ang layunin ng ating Kwaresma. Magbago tayo ng buhay, bumalik sa Panginoon Diyos, hingi ng kapatawaran sa ating kasalanan, pagpatawad ng ating kapwa, at tayo maging laging ang buong buhay natin nakalaan sa pagsamba sa tunay na Diyos na suma sa atin
ang Diyos na nais na tayo laging sumakanya. Hindi natin ihintayin ang huling araw. Hindi. Ngayon pa man, hinahanda natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiptayo po ang lahat. Buong kataimtiman tayong dumulog sa ating amang makapagkalinga, kalakip ang kababaang loob, ihag natin sa panalangin ang mga kinakailangang biyaya at pagpapala ng ating sambayanan. Atin pong wiwikain sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang ang mga hinirang na mamuno rito, ang banal na Papa, ang lahat ng mga obispo at mga pari, ay buong katapatang mga pangasiwaan ng simbahang Katolika at buong tapang na magabayan ng sambayanan na ipamuhay ang aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa buong daigdig, upang pahaddan ng Diyos ang sangkatauhan ng mga leader na naglalaan ng sarili at buong katapatan, nawa nilang akayin ang mga mamamayan sa landas na ang naghahari ay kapayapaan, kaunlaran at katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong kapos sa lahat ng uri ng pangangailangan, mga ulila at balo, mga biktima ng digmaan at kalamidad, at yung nasa malalayong lupain, upang ang walang hanggang awa at pagkalinga ng Diyos ay matagpo ang nawa nila sa kanilang mga tiisin at kalumbayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating pamayanan, upang ang umiral nawa sa ating mga tahanan ay kapayapaan at ang diwa ng pagmamahal ni Santo Padre Pio sa mga dukha ay maibahagi nawa natin sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Atin pong ilakip ang ating mga sariling kahilingan. Ipagdasal po natin ang mga may sakit. Lalo yung naririto, dinala ninyo rito at buong pagmamahal, pagtitiwalang pumunta sa dambana ng ito San Padre Pio. Kaya hindi yung mga may sakit na naiwan natin sa ating mga tahanan at tayo nananalangin para sa kanila. Pagdasal natin sila, ang ganap na paggaling, kauna-unahan, pagpapatad sa mga kasalanan nating lahat at ng mga may sakit, kasalanan ng ating sambayanan, kasalanan lahat ng tao. Pagdasal po natin yung mga humiling sa atin ng panalangin sapagkat may kahilingan silang natatangi katulad ng paging tagumpay sa mga eksamen, yung mga kabataan, ang pagkakaroon ng magandang hanap buhay. Lahat po yung makakamtan natin yan kung makabubuti sa ating kaligtasan. Yung iba po yung humihingi ng mga bagay-bagay, ngunit pag natanggap ay lumalayo sa Diyos. Nagpapakasasa sa kamunduhan. Yun ay hindi galing sa Diyos. Pagdasal po natin ang ating bansa. Malapit na po ang mga kaguluhan. Kung hindi nyo nakikita, nandiyan ang lahat ng armas na galing sa NATO, galing sa Pransya, galing sa Aleman, galing sa Amerika. Naku, well-armed ang ating mga sundalo. Baka dito ang sunod na gyera, patapos na yung Hamas at saka Israel, patapos na ng Israel at saka Russia. Sabi ng mahal na binan, magdasal tayo para sa kapayapaan sapagkat magkakagulo sa lugar na ito at sa iba't nako ng mundo kung hindi tayo magbabalik loob sa Diyos. Kaya pagdasal po natin na ang China, ang buong Asia ay makakilala sa pagmamahal ni Jesus. Tayo po ang kasangkapan, ang tanging katolikong bansa sa dakong ito ng mundo. Lahat po yan ating ialay sa makapangyarihang kamay ng mahal na Birhen. Diyan din po pinagkakatiwanan San Padre Pio, lahat ng kahilingan dinadala sa kanya at pumputin siya ng panalangin ng anghel at ng simbahan. Wikang English, ano pa, mas maganda eh. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Yun ang pumbahagi ng Hail Mary ay galing sa Anghel Gabriel.
Ang pangalawa, dahil sa primitive church, no? Laging umaasa sa tulong ng mahal na Birhen. Amang maawain, pakinggan niyo po nawa ang aming pagdulog sa inyo at sa inyong habag. Nawa ang maging daluyan ng inyong mga biyaya na mapalapit na sa amin, sa iyo. Sa pamamagitan ng panalangin ng Mahal Birhen Maria at ni San Padre Piet, ang ating mga kaibigan sa langit, at sa kapangyarihan ni Jesucristong Panginoon, nag-aharing kasama mo at ng Espiritu Santo kay Puisan Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sa pag-uaming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Sunod sa utos mo, nalulugod akong labis, di masukat ang galak ko, pagkat aking inibig. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga gili kong kapatid upang ating sakripisyo, tanda ng pag-alay natin ating sarili, ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin niyo po ang aming mga alay na niloob ninyong magdulot ng inyong pakikipagtipan upang ito'y aming mapakinabangan bilang tagapagbigay ng inyong paglingap at pagmamahal sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tugsong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagpapakabuti upang kaysa niya'y maging malaya kami sa pagdulugsapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya, kaysa namang hel na nagsisiyawit ng papuri sa inyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa inyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan.
sa bulan. Sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Ama naming banal, kayo nga po ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng inyo pong Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, kinuha niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, ibinigay sa kanyang mga ragad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, kinuha niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, ibinigay niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Banal ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magpabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at puling pagkabuhay ng inyong anak. Kahit inaalay namin sa inyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakalab ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami inyo pong minarapat at tumayo sa harapan po ninyo para maglingkod sa inyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama ni San Jose, ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dit sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo.
magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang isang angkan ng Diyos na tinipon ng Panginoon Hesus, awitin natin ang buong pagmamahal ang panalangin sa Ama na itinuro sa atin ng Diyos Anak. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, kami adya sa lahat ng kasamaan, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng ganap na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon si Kristo, sinabi niyo po sa inyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo, tunghayan niyo pong aming mga pananampalataya. Huwag po aming mga kasalanan. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kasisiran niyong kalooban, nabubuhay at nag-ahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, kayo po isang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbatian tayo at maghahan ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito, ang ating Panginoong Hesus, anak ng Diyos, anak ni Maria, ang kordero ng Diyos nag-aalis ng ating mga kasalanan, mapapalad tayong datawag niya upang makibahagi sa kanyang makadiyos na buhay. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kaya lang pong ilapit yung mga naka-wheelchair, sila po ang unang pagkukumunyanan sa gitna. Bigyan po muna natin ng daan ang mga naka-wheelchair. Sila po ang unang pakukumunyanan. apat na pong araw sa ilang, gutom uhaw ang iyong naranasan sa dinanas mo. Apat na pong araw sa ilang, sinumong inaking tampalasan sa tukso mo nalagpasan. O nais kitang tularan, Panginoon, iyong pahintulutan, makasalo sa iyong kahirapan, masama ay mapaglabanan sa ayuno't pagdarasal. Ngayon nga sa apat na pong araw, tungo sa Kalbaryo pinasang ang krus ng aming kasalanan sa hapis ng Berheng mahal. O nais ko siyang samahan, Panginoon, iyong
masama ay mapaglabanan sa ayunot pagdarasal. Ngayon nga sa apat na pung araw. Apat na pung araw sa ilang, gutom uhaw ang iyong naranasan sa dinanas mong kahirapan. Oo, nais ko siyang damayan. Apat na pung araw sa ilang, sinubok inakit ng tampalasa sa tukso mong nalagpasan. Oo, nais kitang tularan. Panginoon, iyong pahintulutan, makasalo sa iyong kahirapan. Masama ay mapaglabanan sa ayunot pagdarasal. Ngayon nga sa apat na pung araw. Ang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari na Archdiocese na Lipa. Salamat po sa inyong handog. Tungo sa Kalbaryo pinasal, o pinagpalasan sa tukso mo nalagpasan. Oo, nais mo siyang tularan. Panginoon, iyong pahintulutan, makasalo sa iyong kahirapan. Masama ay mapaglabanan sa ayunot pagdarasal. Ngayon nga sa apat na pung araw. Panginoon, iyong panghugasan lahat ng may kasalanan sa amin ay lipunin, bagong puso at damdamin. Ngayon nga sa apat na pung araw, sa amin ay likhain, bagong puso at damdamin. Ngayon nga sa apat na pung
araw. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakinabang namin ngayon ay magdulot nawa ng kagalingan sa amin na uukol at pagkadalisan ng aming makasalanang kahapon, kami naway laging makasalo ninyo sa habang panahon sa pamamagitan si Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Petralcina, monghing banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ang inyong pagbisita sa pambansang dambana at para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners. Doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim's Record Book. Gagabayan po kayo na ating mga tagapaglingkod. Archdiocesan Center for Reconciliation at bahagi ng pagsasakripisyo ngayong panahon ng Kwaresma. Tayo po ay naanyayahang mangumpisal at magsisi na ating mga kasalanan. Makikita po ninyo sa screen ang mga confession schedule. Gayon din naman, mayroon po tayong pagdarasal ng Istasyon ng Cruz tuwing araw ng Biyernes sa ganap na 3 ng hapon. Ang aklat dasalan po ay available sa ating mga tindahan. Ikalima, mga kapiyo, bahagi pa din ang ating pagpapalalim ng pananampalataya at pagninilay ngayong panahon ng Kwaresma. Ang ating lakbay parokya ay gagawin natin sa ilang mga simbahan sa Pampanga sa darating na March 21, 2024. Para sa mga nagnanais sumama, kayo po ay magpalista sa opisina ng parokya sa halagang 2,500 piso hanggang ngayong March 10 lamang. Ika-6, narito po sa atin ngayon ang mga taga-parokya at dambana ni San Vicente Ferrer sa Banay-Banay ng Lipa upang magbenta ng raffle tickets para sa kanilang pagpapatayo na multipurpose building. Sila po ay nasa bandang likuran at gilid ng simbahan. Atin po silang suportahan.
Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas na ating simbahan. Pagsatayo Pagkatapos po ng ating banal na misa ay itutuloy kaagad natin ang liturhiya ng pagpapagaling sa pangunguna pa rin ng ating nanguna ng banal na misa na nais nating pasalamatan. Sa ngalan po ni Father Oka, ang ating kura paroko rektor ng Pambansang Dambana na kasalukuyang nasa Thailand. Simula pa po ng isang araw para magpalaganap ng debosyon kay Santo Padre Pio kasama ang ating PPC at Konfradiya ni Santo Padre Pio. Salamat sa lahat ng ating naglingkod sa banal na misa, sa ating mga paring naririto, at nais nating pasalamatan ang nanguna sa banal na pagdiriwang na siya ring mangunguna sa ating liturhiya ng pagpapagaling, ang Arsobispo Emerito ng Lipa, ang Lubhang Kagalang-galang Ramon C. Argelies. Palakpakan po natin siya. Magsitayo na po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglayin lagi ang pagmamahal ng Diyos sa kapwa. Salamat sa Diyos. Habang inaawit po ang awit kay Santo Padre Pio ay ating masasaksihan ang pagpasok ng kanyang mga relikya. Ating gunitain ang buhay na banal ng sampari kay Kristo, lubos na nagmahal. Tanda ni Jesus ay namala sa kanya ang sigmata. 50 taon niyang dinala. Iyalintana ang sakit at paghihirap, buhay nilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa. Ang manalangin, umasa at huwag mangamba ay lagi mong paalaala. Palakpakan natin si Santo Padre Pio. ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap, na gawing kaya-aya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang kapayapaan. At sumainyo rin. Tayo po'y nagkakasama-sama, hinihil natin ang paghilom ng ating mga karamdaman. Alam niyo, ang karamdaman nating bawat isa ay bunga ng karamdaman ng mundo dahil sa pagtataksil ng tao sa Diyos. Kaya magbalik loob tayo sa Kanya, tayong lahat, kahit na yung mga iniisip na sila yung nasa tamang kalagayan ng katawan, atin pong isasama sa ating panalangin ang mga naritong mga may sakit at yung mga may sakit na ating mamahal sa buhay na kinakailangan manatili sa pagamutan o kay sa ating mga tahanan. Tandaan po natin, miski ang mga manggagamot, sasabihin nasa
may hangganan ang kaalaman ng tao, kailangan natin ang tulong ng walang hanggan at makapangyarihan Diyos. Pagsisisi sa kasalanan, O Diyos ko, Kinalulumbay ko ng buong puso ang tanang kasalanan ko. Hindi lamang sapagkat dahil sa kanila'y nawalan ako ng karapatan sa biyaya mo at naging dapat ako sa iyong matuwid na parusa dito at sa kabilang buhay, kundi lalong-lalo na sa linapastangan kita, ikaw na Diyos na kataas-taasan, kabanal-banalan, at lubang kaibi-ibig, na ngayon ay inibig ko na higit sa lahat ng bagay. Aking kinapopuotan ng kasalanan, at ngayon gumagawa ako ng isang mataimtim na pagtitika, na di na muling magkakasala sa iyo. Diyos na kaibig-ibig, at lalayuan ko na sa tulong ng iyong mahal na grasya, ang anumang maaaring maging daan ay pagkakasala. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, nagsusumamo kami sa inyo. Ipinadala ninyo po ang inyong banal na Espiritu upang liwanagan kami at pagalingin sa aming mga karamdaman. Suguin niyo pong muli ang inyong anak na si Jesucristo na aming tagapagligtas at tagapagpagaling. Sa tulong ng panalangin ng aming mahal na Inang Maria at ng aming patrong si Santo Padre Pio, pagpalain at pagalingin niyo po kaming lahat sa aming mga karamdaman sa katawan, pag-isip, diwa at kaluluwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo, na bubuhay tagaharing kasama po ninyo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ay may isang babae na 12 taon nang dinudugo. Siya ay ginamot na ng maraming manggagamot at nagugol niya ang lahat niyang pag-aari. Ngunit di siya gumaling, bagkos naging malubha pa. Nang mabalitaan niya ang tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa likuran nito sa gitna ng maraming tao at hinipo niya ang kanyang damit sapagkat sinabi niya, mahipo ko lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang naampat ang pag-aagas ng kanyang dugo at naramdamang gumaling na ang kanyang sakit. Kapag daka, ay nadama ni Jesus na may lumabas na kapangyarihan sa kanyang sarili, kaya bumaling sa mga tao. Sino ang humipo sa akin? Winika sa kanya ng kanyang mga alagad, nakikita mo ang makapal na taong gumigit-git sa iyo at itinatanong mo kung sino ang humipo sa iyong damit. At tumingin siya sa paligid upang makita ang gumawa noon. Nang magkagayon, ang babae na natatakot at nanginginig, palibhas ay batid kung ano ang nangyari sa kanya, ay nagpatira pa sa kanyang paanan at ipinagtapat sa kanya ang buong katotohanan. Subalit, winika ni Jesus sa kanya, Anak, naligtas ka dahil sa iyong pananampalataya. Humayo kang mapayapa at gumaling ka sa iyong karamdaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna po ang lahat. Katulad po ng ating buwan-buwan na kinagawian, tayo ay nagbabahagi ng kwento ng kagalingan tuwing ika-23 ng buwan. At ngayong buwan na ito ng Pebrero, matutunghayan natin ang kwento ng isang nagkaroon ng colorectal cancer at gumaling dahil sa kanyang matibay na pananampalataya. Pakinggan natin ngayon ang istorya ng kabutihan ng Diyos kay Ginoong Enrique Baltasar Jr., isang senior citizen na tubong Isabela at halos 2 dekadang nanirahan sa bansang Ireland. Maraming
palaisipan at mga tanong na dumating sa buhay ko. Iniisip ko, bakit ako? Bakit ako? Bakit ang lakas ko naman? Bakit ako ang nagkaroon ng sakit? Bakit Lord, cancer? Mapagpalang umaga mga kapiyo. Ngayong buwan ng Pebrero ay isang kwento na puno ng pag-ibig sa Diyos at kay Santo Padre Pio ang ating matutunghayan. Ang kwento ni Mr. Enrique Baltasar Jr. na halos 2 dekadang nanirahan sa bansang Ireland ay bumisita sa pambansang dambana ni Santo Padre Pio upang isalaysay ang kanyang maigting na pasasalamat. Ako po si Enrique Baltasar Jr., Tubong Isabela, ako'y naninirahan sa Ireland. Taong 2016 nang unang ma-encounter ko at bumisita kami sa shrine ni Padre Pio sa Italy. Kami nagkaroon ng parang pilgrimage. Yun nga po ang aming first encounter kay Padre Pio. Tuloy-tuloy po ang aming debosyon, ang aming pananampalataya. Nakatulong po ito dahil kami member po ng Couples for Christ sa Ireland. At ang paniniwala namin ay masyadong naging marubdob at naging makabuluhan dahil po sa tulong ng asosasyon namin na ito. It was 2021 when I was diagnosed with cancer sa Ireland. Nag-undergo ako ng chemotherapy at radiation, no? Hanggang sa lumiit nga ito at nagkaroon ng operasyon. Naoperahan ako ng colorectal cancer July 25, 2022 sa Beaumont Hospital sa Dublin, sa Ireland. After that, nagkaroon siyempre ng mga massive check-up. Kinakailangan daw na after the operation, kinakailangan ma-check up lahat kung ano ang naging resulta. Nag-undergo ako ng tinatawag na CT scan. Nung time na yon, nakita nila na meron nga daw na lump sa aking baga. Doon sa lump na yon lumalabas, sabi nung sinasabing assisting doctor, I'm 95% sure that it's cancer. So, nabother ako dahil kasi another operation na naman. Hindi pa nga ako nakatatapos doon sa 2 operasyon dahil 2 major operation ginawa sa akin. Isa doon sa colorectal at saka yung tinatawag na plastic surgery. Mga major operations ito, hindi pa nga ako gumagaling. Ito na naman, may nakita na naman silang another lump, which is they found out, sinasabi niya sa akin, it's cancer. The time after that, so hopeless ako that time. But still my faith counts on. Talagang kung ito ang kaloob sa akin, Panginoon, siguro kinakailangan ang gawin ko. Kumapit na lang. Talagang yun ang magagawa ko eh. Sabi ko dun sa asawa ko, eto na naman, magpapa-opera na naman ako. Kinumbinsi niya ako, sabi niya sa akin, nakatawid na nga tayo dun sa mga una at pangalawang operasyon. Ba't kinakailangan kang sumuko, ngayon ka pa susuko? Pero sabi ko sa kanya, bago ako magpa-opera, gusto ko sanang bumisita ulit kay Padre Pio. Dahil kasi kako, naipangako ko yun. Pagkatapos kako ng operasyon ko, bibisita ulit tayo. Ang nangyari, Thursday yun, pumunta kami ng Padre Pio. Nagdasal, humingi ng awa at pinanalangin ko na sana through his intercession, sana ipanalangin niya kay Lord na wag naman sanang cancer. Kinalunisan, check up na. Yun yung resulta na ng CT scan. Nung basahin ng doktor, we found out, sabi niya, na yung tumubong lump sa'yo was not a cancer. It is a tuberculosis. It is dormant tuberculosis. Matagal na raw siyang nandoon. Bata ka pa siguro nung nandyan na yan. Pero ang nasa isip ko, imposible dahil kasi chip ka ng ikaw ang hepe nung team na yon. At yun ang araw-araw mong ginagawa. Paano ka magkakamali na hindi cancer yung nakita mo sa akin? Lumabas, TB, hindi naman cancer. Ang unang pumasok sa isip ko, ito na siguro yung himala na sinasabi sa akin na mangyayari. Yun. Sa puso ko, damdamin, alam ko na sa pamamagitan ni Padre Pio, nangyari yung himalang ito na nawala bigla yung cancer sa lungs na sinasabi. Hanggang ngayon,
Hanggang sa nakauwi nga kami rito at binigyan kami ng panibagong bakasyon para bumisita sa Pilipinas. Pero still, hinanap ko pa rin yung mga shrine ni Padre Pio. At saka pinilit din namin, bago man lang kami umuwi, makabisita kami dito sa shrine nga na ito. Padre Pio, ang aming taus-pusong pasasalamat sa ng aking pamilya, especially prayers, talagang malaking tulong, especially kay Padre Pio. Ang lahat ng problema, merong solusyon. Kung ito may tinatawag nating spiritual, prayer can move mountains. Faith can move mountains. Totoo yun. Yun nga, kung darating ang mga problema sa buhay ninyo, patuloy kayong tumawag sa Panginoon. Tanging siya lang ang makagagawa at makagagamot, makakabigay ng solusyon sa ating mga problema. Lahat tayo ay may matitinding pinagdadaanan, ngunit sa kabila ng lahat, ito ay isang pagpapatunay na palaging ang Diyos ay nariyan lamang sa ating tabi upang umalalay habang buhay. Magitan ni Padre Pio, at kung kayo din po ay may mga kwento ng kagalingan, kayo po ay makipag-ugnayan sa aming opisina upang maibahagi rin naman natin sa ating mga kasamahang namimintuho sa pamamagitan ni Padre Pio. Tayo po itatayo at ipagpapatuloy ang ating liturhiya, aawitin natin ang Come Holy Spirit. I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your spiritual like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Makapangyarihan Diyos, kayo po ang narito laging kapiling namin. Hindi kayo nagpapabaya sa amin sapagkat nilikha niyo po kami upang laging magaling at patungo sa inyong kaganapan. Subalit nagkakasala kami. Lumalayo kami sa inyo. Yan ang dahilan ng aming pagkasira, ng aming panghihina, ng aming mga sakit at karamdaman, ng aming mga pagkukulang sa inyo, sa isa't isa, sa aming sarili, at sa aming kapwa nilikha po niyo. Ang kataksilan namin at ng maraming tao, ng lahat ng tao maliban sa inyong anak na naging tao at sa kanyang napakalinis na ina, ang aming kataksilan, ang dahilan ng aming kapahamakan. Ang aming karamdaman dulot ng kasamaan ng kapaligiran, dulot ng ligalig na nasa aming kalooban, dulot ng paghihiwa-hiwalay ng dapat nagmamahalan. Ito'y dahil kami nakalimot sa inyong kadakilaan, nakalimot magpasalamat sa inyong kabutihan. Hindi ninyo likha ang sakit, hindi ninyo likha ang pagkawatak-watak, hindi po ninyo likha ang masama,
sapagkat kay kabutihang walang hanggan, sapagkat kay katotohanan, sapagkat kay buhay. Sapagkat kami nagkasala, lumayo ang sangkatauhan sa inyo. Minabuti ninyong ipadala ang inyong sariling anak sa mundo upang siya'y maging taong katulad namin maliban sa kasalanan. Ngunit dinanas niya ang kapahamakan na dulot ng aming pagkakamali, ng aming kataksilan. Kaya tinanggap niya ang aming hirap, tinanggap niya ang aming mga kapansanan, nasugatan ang kanyang katawan, nagdugo ang kanyang puso dahil sa laki ng aming pagtataksil. Ngunit ginawa niyang lahat ng ito para hilumin ang aming mga karamdaman, aming mga kasalanan, aming kapabayaan. Kaya kami lumalapit sa Kanya na lagi naming kapiling na taglay ang inyong kapangyarihan at pagmamahal. Dinadala niya sa amin ang iyong Espiritu upang kami muling magkaroon ng buhay na ganap na kayo lamang sa pamamagitan niya makapagbibigay. Pinili niya ang mahal na Birhen bilang kanyang kasangkapan upang madama namin ang makataong pagmamahal na walang hanggan sapagkat galing sa inyong kapangyarihan. At ang mga banal katulad San Padre Pio na sa kanilang katapatan bumuhos sa amin ang saganang biyaya at patuloy nagbibigay ng kaligtasan. Panginoon, tinatanggap namin ang inyong pagmamahal. Pinagsisisihan namin ang aming kasalanan. Nais namin magbago at alam namin tutulungan niyo kami. Kaya sa sandaling ito, habang hinihiling namin na pagalingin ninyo ang aming mga karamdaman, aming kahinaan at ang kahinaan ng aming mga kapatid na naririto, ang kahinaan namin at ng mga mahal sa amin, basbasan niyo po kami ng walang hanggang biyaya. Padala niyo sa amin ang kapangyarihan pinahiram ninyo at ginamit ninyo sa pamamagitan ni San Padre Pio ng Pietrelcina. At habang tinatanggap namin ang inyong walang hanggan at napakamakapangyarihang handog ng kagalingan, Panginoon, tulungan niyo rin kaming tunay na sumampalataya. Huwag magkulang sa pagtitiwala sa iyo. Bagkus, tulungan niyo po kaming magbago. Hinihiling namin ang pamamalagi ng mahal na Birheng Ina, ina ng inyong anak, at ina naming lahat. Hinihiling namin ang tulong ni San Padre Pio upang lahat kami gumaling sa lahat ng aming karamdaman pangkaluluwa, pangkatawan, kaisipan at kalooban, pati mga sakit ng aming lipunan at ng aming kapaligiran. Panginoon, padala niyo sa amin ang inyong Espiritu ng kagalingan. Bigyan niyo kami ng bagong buhay at lakas at hayaan ninyong ang aming natitirang panahon sa daigdig ay aming gugulin sa paglilingkod sa inyo. Walang hanggang pasasalamat at pagtulong sa kapwa upang sila man ay mahilom ng inyong pagmamahal na nagdaraan sa amin. Panginoon, tanggapin niyo po ang aming pagsisisi sa kasalanan at kababaang loob na hinintay namin ang inyong pagdamay. Dagdagan niyo ang aming pananampalataya. Patawarin niyo kami sa aming mga pagkakamali at bigyan niyo po kami ng bagong buhay. Mga gilig kong kapatid, ating hawakan ng isa't isa, lalong-lalo ang ating mga kapatid na may higit na karamdaman at sama-sama nating ipaita sa Diyos ang ating sarili, ating mahal sa buhay, ang ating mga minamahal, ang ating mga kapatid narito ngayon na humihiling ng ating tulong upang makamtan sa Panginoon Diyos ang lunas sa kanilang mga pangkatawan, pangkaluluwa, pangkalooban na mga karamdaman. With your own special way,
I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Panginoon, kayo Kayo po ang lumikha sa akin. amin. May karamdaman ngayon ang aking katawan, diwa at kaluluwa. Hinihiling ko po na ako'y inyong pagalingin. Ako po'y papanibaguhin ninyo. Pagalingin po ninyo ang aking katawang, kayo ang lumikha. Panariwain po ninyo ang aking kaluluwang nilikha ninyo para sa walang hanggang pag-iral. Kayo po lamang ang lubusang makakapagpanumbalik na aking kalusugan. Dahil kayo po ang lumikha sa akin at tagapagligtas ng aking buhay. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin po ninyo ang aking katawan, diwa at kaluluwa, upang maialay ko ang aking buhay para sa inyo. Amen. O mahal na Santo Padre Pio, Buong giting at tahimik na tiniis ninyo ang mga hapdi at kirot ng 5 sugat ng Panginoong Hesus sa loob ng 50 taon. Kumpara sa inyong naging pagdurusa, gasino na po ang aking dinaranas at pinagdaraanan ngayon. Tulungan niyo po ako na maging matiyagarin sa pagtitiis at pagdarasal. Palakasin niyo po ang aking loob na humingi sa Diyos ng awa at patawad, lalo tigit sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Nawa lagi kong bigyan ng panahon ang aking sarili na makisalo sa banal na misa kasama ng kapwa, lalo na tuwing linggo. Pagalingin niyo po ako, alisin niyo po ang anumang nakaliligalig sa akin. Sa ngalan ni Kristong aking Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman sa katawan, pag-isip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po ay pipila ng parang sa komunyon. Paglapit po ninyo sa mga pari at mga ministro, ilalahat ninyo ang inyong 2 palad, lalagyan kayo ng langis sa inyong noo at sa inyong palad. Kayo na po ang maghahaplas sa bahaging nais ninyong haplasan nito. Huwag po kayong magsisiksikan, tahimik po nating gagawin ang bahaging ito. Jesus, ilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko kasi bigo, hapis at pait, iyong matamisin at hakap ang sakit ng magningasang
sugatang puso ng aking hango. Kapwa ko kasi bigo, aking sugatang diya't katawa ay gawin ng iyong kaligtasan. Silungin mo aking sugatang puso ng aking hango. Kapwa ko kasi bigo. O Jesus, silungin mo aking sugatang puso ng aking hango. Kapwa ko kasi bigo. O Diyos, Ikaw ang laging hanap. Loob ko'y Ikaw ang tanging hangad. Nauuhaw akong parang tikang na lupa sa tubig ng iyong pag-aaruga. Ika'y pagmamasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Dadalangin akong nakataas sa aking kamay, magagalak na awit na ang papuring iaalay. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umaawit akong buong dala, aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan, ang
sa iyo ay nangako, kalakyaong makakamtan, ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak. Umawit, umawit, umawit akong buong galaw. Sa Diyos lamang mapapanatang ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, sa'yo aking kaluwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan, na aking buot at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanatang ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Paninil di ko pa nanalig ang puso'y di ihilig sa yaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan, na aking lakas at takbuhan. Sa Diyos lamang mapapanatang ang aking
Poon ika'y puno ng kabutihang pastol kang nagmamahal sa kawang inakay sa lumpiang pasulan. Tupay hanap mo kung mawaglit man. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Kaibigan, antuin mo isang paglalakbay ang buhay. Sanga-sangang landas ay may kahirapan. Kung may lungkot o panganib sa'yo, biglang dumalaw. O kung ikaw ay mapagod sa bigat ng iyong pasan, Panginoon ang balingap, Panginoon ang asahan. Wika niya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagalaking pag-ibig, hawain bigat ng inyong pasanin. Ay aking pagaganin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Kaibigan, tantuin mo isang paglalakbay ang buhay. Malunang dagat at may kalaliman, kung may unos at may hangin di mo kayang paglabanan. O sa gabing kadiliman, litala ay walang tanglaw.
Panginoon ang balingan, Panginoon ang asahan. Tayo po ay magsisitayo para sa pagbabasbas at panalangin para sa mga religious articles. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, kayo po ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibus po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, mga bulaklak na rosas at iba pa, na nagpapaalaala ng inyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng inyong awa at biyaya. Loobin niyo pong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga banal magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo po kayong mapayapa, laging kasama ang Diyos, dinadala ang pagmahal niya sa kapwa. Salamat sa Diyos. Padre Pio, o Padre Pio, maraming salamat sa awa tulong mo. Nalangin din namin na maging tulad mo, matutong umibig tulad ni Kristo. Matutong umibig tulad ni Kristo. Sa mga nais pong mag